Hello, magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan, I think ita-topic daw ito ni Kayo eh. No? Si si Doc Ron. Alam mo, okay lang na actually may mga vlog ito na pinapanood ko na okay naman. Lalo na pag alam na alam niya yung nangyayari. Pero ang ano niya kasi dito, ayan o, yung sinabi niya dito, online bardagulan pikon tapos demanda. So ang inaano niya dito si Makagago, sabi niya dito, no, ito yung sinabi ni Sir Doc. Sir Doc Ron. Pakinggan natin. Sabi, Dok, kung naging kalaban mo tong si Manggusin, malamang pinagmumura ka na rin ito, damay pa pamilya. Eh di mumurahin ko rin siya, dadamay ko rin pamilya niya, pati angkan niya, pati nununo niya. Ang problema sa maraming Pilipino, maikipagbardagulan online. Tapos, pag natalo o napikon, hahanap ng backer. Tapos magdidemanda. Tapos ngayon, i-involve yung PNP, i-involve yung CIDG, tapos magpapapresscon para hiyain yung kalaban niya. Gagamit ng higher power kasi hindi niya kaya, hindi siya tumagos, walang bitaw. Sabi niyo, Dok, parang panik ka naman kay Manggusin. Hindi ako panik sa kanya. Ang pinupunan natin dito, labanan ng vlogger to, labanan ng mga content creator to. Sabay hinaluan ng demanda. Sabay humanap ng Manny Pacquiao, humanap ng backer. Kung di ba naman pikon talo eh. Ang problema ng maraming Pilipino, ang hilig makipagbardagulan online pero pikon. Tapos magdidemanda. Sabi niya, cyber-libel mo ako. Kinabay mo ako na ganito, minuro mo yung pamilya ko. Unjust vexation ka ngayon. Cyber-libel ka ngayon. Papatungan na rin kita nung ano pa. Harassment and all that shit. Tang ina, hindi pala kayo marunong, wala pala kayong bitaw, huwag kayo dito online. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga lipunan ng mga weak? Mga stupid bitches, Pinoy motherfuckers. Hanggang dyan lang kayo? Yan lang bitaw ninyo? Mga tarantado, mga ulul. Hindi niya talaga alam, no? Akala niya, nung unang part, nung unang part, yung mga nakakaalam ng istorya na to ha, yung unang part, akala ko, ang sinasabihan niya si FLM na. Kasi match kay FLM yun eh. Pero nung dumating ng magpapatulong sa hindi niya na talaga naiintindihan. No? Para sa kaalaman ng lahat, hindi nagdemanda si Makagago. Kaya nga Doc Ron, kaya nga in-encourage kang panoorin mo yung video eh. Malalaman mo doon yung pati si Zargon din hindi rin alam mo yung nangyayari, di ba? Kasi parang ang sinabi ni Zargon doon sa isang reaction, na ano na natin yun eh. Napag-usapan na natin eh yung mga ibang nanood sa akin. Kasi ang parang nabitawan ni Zargon doon, sabi niya, kay Makagago, parang kung talagang puro kadakdak, kung talagang matapang ka, sana pinuntahan mo. Eh, alam naman natin lahat na pinuntahan ni MG, di ba? Pinuntahan ni MG yun, nagtago nga doon sa loob ng bahay. Ilang beses na nga yan, tapos pinagbantaan si MG na napupunta ng San Pablo. O hinintay niya doon sa may parang lake. Hindi na naman pumunta. 'Di ba? Tapos ito yung pangatlo na paghaharap nila, hindi rin pumunta. Nanatili lang sa hotel, hindi na inattendan yung hearing. 'Di ba? Mahirap paliwanagan. Tapos itong sinasabi niya kasi, akala niya si MG yung unang nagdemanda. Kaya nga Sir Doc Ron, pinapapanood sa yung buong istorya. 'Di ba? Ang istorya po niyan, ganito yung nangyari. Na content kasi ni MG si FLM. Do sa content ni MG, tinalakay niya lang yung mga balitang nakalabas na tungkol kay FLM. Oh, di umano ito daw si FLM. Ang ginawa ni FLM ganito, tinira niya. Ay, yung si Makagago, wala yan. Wala namang bayag yan. Daldal lang ng daldal sa social media yan. Wala namang bayag yan, ganyan. Nung sinabihan niya ganon, pinuntahan ni Makagago sa bahay nila. Hindi siya lumabas ng bahay. 'Di ba?
Now, nung natatalo na si FLM dahil overwhelming na yung evidence na nilalabas ni MG regarding sa pagkatao ni FLM, saka nagdemanda si FLM ngayon sa Isabela. Doon nagsimula ang lahat. Wala namang demandahan talaga to eh. Noong nag-start magdemanda si FLM sa Isabela, ay hindi naman papayag si MG doon na siya lang yung maperwisyo sa demanda, kaya nagdemanda din siya. Yan ang buong istorya po. Hindi kasi kung mapapanood yung video sinabi niya yung trash talkan, walang problema naman dun eh. Ang nangyari kasi natatalo si FLM sa trash talkan dahil yung mga sasabihin against kay FLM may backup talaga ng evidence, solid. 'Di ba? Kapag sinabi na may niloko kang mamis, magsasalita yung mamis talaga. Or yung naloko niya. Eh, kung ganyan tayo lagi, 'di ba? Akala niya siguro natalo si MG sa asaran, nagdemanda si MG, tapos hindi umuubra yung demanda ni MG. Yung pag ito ha, isa pa, yung paghatak kasi ni MG sa mga kilala ay hindi naman hinatak niya para kampihan siya eh. Binanatan din kasi ni FLM yun, Manny Pacquiao. Ano mga pinagsasabi kay Manny Pacquiao? Hindi aware si Manny Pacquiao. Binama pagkalat niya na may utang daw si Manny Pacquiao sa kanya na 1.7 billion. Tapos sinabihan pa na mukhang baluga yung yung nanay ni Manny Pacquiao. Oh, yung mga PNP naman, may pinagsasabi din si FLM doon. Na sa number 1 sa NBI, paduduguin niya daw ang uso, 'di ba? Sa PNP naman yung general hinahamon niya na suntukan, 'di ba? Lahat 'yan ay sila Kanilaw din, hindi naman hinanap yung pagkampi nila Kanilaw eh. Hindi pa nakakausap sila Kanilaw nung sinuspindi yung yung kanyang lisensya or ni-revoke. Ang nangyari niyan, 'di ba, nagda-drive siya ng E150. Maraming nagtag sa LTO. Dahil influencer siya, hindi lang naman nangyari kay FLM 'yon. Na show cause siya. At yung show cause na 'yon, yung pinalalabas na na short notice daw, hindi. Pinadalhan yung mga address niya eh. Talagang hindi na lang binabasa ni FLM. Kaya tuloy nung hindi siya nagpakita, ni-revoke yung license niya. Kasi kung ano din naman ang pinagsasabi niya kay Sarla Canilaw nun eh. Kung hindi mo talaga alam yung nangyari, ganito talaga yung yung bibitawan mo. Kasi sa pagkakaalam ni Doc Ron, nag-away sila ito ay simpleng trash talkan lang ng influencer. Yun ang pagkakaalam nito. Simpleng trash talkan lang ng influencer na napikon si MG, nagdemanda, tapos nung nagdemanda siya, parang hindi yata pinansin, naghanap ng kakampi. Yun ang alam niyang istorya. 'Di ba? Well, napagbigyan ko na ha yung tungkol dito kay Doc Ron. So, okay na tayo. Talagang hindi niya lang talaga alam yung nangyayari. Magandang hapon, gabi, umaga sa inyong lahat. Bye-bye.